Ang pag-aasawa sa mga batang babae sa Iraq. Bagamat ang binagong batas sa mga personal na katayuan noong ika-21 ng Enero taong 2025 ay unang nagbigay daan sa pag-aasawa ng mga batang babae sa murang edad na siyam sa ilalim ng ilang sitwasyon batay sa mga interpretasyon ng relihiyosong batas, ang nasabing probisyon ay pansamantalang sinuspinde ng kataas-taasang hukuman noong Pebrero taong 2025 habang sinusuri ang bisa nito sa konstitusyon. Gayunpaman, may mga ulat tungkol sa mga kaso ng pag-aasawa ng mga bata sa Iraq kahit bago pa ang pagbabago sa batas, kadalasan ay sa pamamagitan ng mga hindi rehistradong pag-aasawa o sa pamamagitan ng mga butas sa batas, lalo na sa mga rural na lugar at dahil sa kahirapan, hidwaan, at mga tradisyonal na kaugalian. Mayroon din namang mga viral na video na nag-aakala ng pag-aasawa ng 9 anyos na bata sa Iraq. Ngunit hindi pa ito napapatunayan ng mga credibleng sanggunian at itinuturing na nakalilin lang ang ilan sa mga ito. Ang pag-aasawa ng mga bata ay labag sa karapatang pantao at nagdudulot ng malubhang panganib sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga bata, kabilang ang mga komplikasyon sa pagbubuntis at paghinto sa pag-aaral. Maraming organisasyon ng karapatang pantao ang patuloy na nananawagan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa pag-aasawa ng mga bata at para sa mga programa upang tugunan ang mga pinagbabatayan na dahilan nito. Ang binagong batas sa mga personal na katayuan, na ipinasa ng Parliamento noong ika-21 ng Enero taong 2025, at pinagtibay ng Pangulo noong ika-13 ng Pebrero, ay nagbabalik ng pangkalahatang minimum na edad ng pag-aasawa na 18 taong gulang para sa parehong kasarian. May mga pagbubukod na nagpapahintulot ng pag-aasawa sa edad na 15, kasama ang pahintulot ng mga legal na tagapag-alaga at pag-aproba ng hukuman, na naaayon sa mga dati ng probisyon mula sa batas noong 1959. Ang batas ay nagpapahintulot sa mga mamamayan na pumili sa pagitan ng sekular na mga regulasyon ng sibil at relihiyosong batas, para sa mga komunidad ng Shia at Sunni, para sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya tulad ng pag-aasawa. Para sa mga Iraqi na Shia, itinatakda ng relihiyosong batas ang minimum na edad na 18 ngunit nagpapahintulot ng pag-aasawa sa edad na 15 sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Gayunpaman, sa mga kaso ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa tungkol sa aling balangkas ng batas ang gagamitin, ang kagustuhan ng asawang lalaki ang mauunahan. Ang tanggapan ng Shia Endowment ay nagbatas ng isang kodigo ng jurisprudence, na inaprubahan ng Parliamento noong ika-27 ng Agosto taong 2025, at pinagtibay ng mataas na hukuman noong ika-30 ng Agosto. Ang kodigong ito ay namamahala sa mga bagay na may kinalaman sa personal na katayuan para sa mga pumipili ng relihiyosong batas, bagaman ang mga detalye tungkol sa paano nito ipinatutupad ang mga patakaran tungkol sa edad ay patuloy na sinusuri. Ang isang draft na pagbabago noong 2024 ay nagdulot ng pandaigdigang pagkondena dahil sa pagtatangkang ibaba ang minimum na edad para sa mga batang babae sa siyam at para sa mga batang lalaki sa 15, kung saan ang mga relihiyosong institusyon ay binigyan ng awtoridad na lampasan ang pampublikong pagsusuri. Ang bersyong ito ay binago kasunod ng malawakang pagsalungat mula sa mga aktivista at mga pandaigdigang organisasyon. Ang mga hindi rehistradong pag-aasawa, na kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng mga relihiyosong o tribong awtoridad, ay nananatiling isang alalahanin. Ang mga pag-aasawang ito ay hindi kinikilala ng batas ngunit maaaring kabilang ang mga batang babae na mas bata pa sa 14, na sinasamantala ang mga puwang sa pagpapatupad ng batas. Bukod pa rito, ang kahirapan, hidwaan, at mga tradisyonal na kaugalian ay nag-aambag sa patuloy na mga kasanayan sa pag-aasawa ng mga bata, lalo na sa mga rural na lugar at sa mga komunidad ng mga taong napilitang lumipat. Ang Iraq ay isang kasapi ng Convention on the Rights of the Child, Convention sa mga karapatan ng bata, at ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, Convention sa pag-aalis ng lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan, na parehong nagbabawal sa pag-aasawa ng mga bata. Ang binagong batas ay naglalayong umayon sa mga pamantayang ito, bagaman ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang mga probisyon ng relihiyosong batas at mga hamon sa pagpapatupad ay patuloy na nakakapahina sa mga proteksyon para sa mga batang babae.